Hello mga ka-winner, I'm Sonia Provido and welcome back to my channel. In this video, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga magandang ugali ng Pilipino saan man sa mundo. Ito ay ang mapagmahal, matulungin at mapagbigay. Kagabi at past 7 o'clock in the evening, nakatanggap ako ng message galing kay Lynn. Isa din siya sa mga magagandang Pinay dito sa Amerika na nakapag-asawa ng Kano. Sabi niya, ate, punta ka dito sa bahay, may gulay ako para sa'yo. 9 o'clock ko na nabuksan ang message niya. Kaya sabi ko bukas na lang. Past 9 o'clock in the morning, punta kagad ako doon. Nasa trabaho si Lynn, kaya ang aking nadatnan ay ang kanyang asawang si David. Inabot niya sa akin ang isang malaking grocery bag. Laman ang malaking blessing. Ito ang dami. May banana peppers, okra, ampalaya, patola, at saka ito, hindi ko kilala kung anong gulay ito. Siyempre, meron pang freshly baked pandesal. Siguradong masarap ito sa kape. Babaunin kong iba sa office bukas pang snack. Ito naman, ang ampalaya, igigisa ko at lagyan ng maraming itlog at kamatis. Yan ang paborito ko at namimiss kainin. Ang okra naman, paborito ng asawa ko. I-steam ko ito hanggang sa magiging very soft at saka slice ng mga kamatis at saka onion at lagyan ng vinegar at saka soy sauce. Masarap, parang salad. Ang banana peppers, masarap daw itong gawing pickles. Ang iba naman, gawing poppers o di kaya itopping sa pizza. Yum, yum, yum. Ito, igigisa ko. At saka, lagyan ng paborito kong pinakatago-tago sa aking pantry. Ano pa ba kung di? Tada! 555 na galing pa sa Pilipinas. Dala ko nang umuwi ako noong last April. Paborito ko rin ito. So, masarap yan sa patula. Pero, ito pakitulong lang. Ano itong klase ng gulay? Alam niyo ba kung anong pangalan nito at kung paano ito lutuin? Kung may alam kayong recipe, please lang, paki-comment sa video na to, ha? I will appreciate that. Ang kainaman nito mga vegetables ay hindi lamang fresh kundi organic. So, it's pesticide-free. You can really tell the difference in the taste when you cook organic vegetables. Mas masarap at saka mas healthy. Di po ba? At saka libre. Init muna tayo ng tubig para makapagkape. Hindi kasi ako mahilig sa brewed coffee. Mas gusto ko yung instant coffee. Ayan, kumukulo na. Gusto ko rin sa aking kape mas maraming fresh milk. Kapag ako ay nasa Pilipinas, isa ito sa mga namimiss ko, ang fresh milk dito. At kapag ako naman ay dito sa Amerika, isa naman ito sa mga namimiss ko galing sa Pilipinas. Kaya kung anong meron ka, i-enjoy mo. Lalo na ngayon, meron akong kape at saka pandesal ni Lynn. Tara, kape po tayo. At kahit saan man ang Pinoy umabot, talagang ang ugali ganun pa rin. Kapag nagkakape at may pandesal, itong ginagawa. Ano pa ba kung di? Sabi nila, hugasan mo muna ang tinapay sa mainit na kape bago mo kainin. Kagaya nito. Sobrang sarap. Hindi na kailangan ng palaman. Pasensya po. Nasarapan lang.
pandesal, isa po sa mga sorry po, comfort food ng mga Pinoy dito sa Amerika. Pag may nagluluto ng pandesal, may message kagad ang Filipino community, o sinong may gusto? At lahat nagsasabi, ako po, ako po. Lynn, maraming salamat sa pag-share ng blessings mo sa amin ni Jerry. From the bottom of my heart, thank you so much. Masarap talaga. Hindi mo bibitiwan hanggat hindi mo nauubos. At ang pandesal ni Lynn, mas madali pang maubos kaysa sa kape. Dahil po sa bayanihan spirit ng Filipino, kaya kahit saan man siya dalhin ng kanyang tadhana o kanyang paa, saan man siya umabot sa mundo, ay nagiging bahagi na ng kanyang values ang pagiging matulungin, ang pagiging maalalahanin, mapagmahal at nag-aabala sa kanyang mga fellow Filipinos. Kapag may 2 o 3 Filipino o Filipino-American family sa isang lugar, they immediately build a community, and this creates a strong support system for Filipinos to survive in a foreign land. Binilisan ko na po ang pagkakape kasi excited na ako magluto nitong mga gulay. Dito sa Mississippi, I could say that we have a strong Filipino community. We help and support each other in times of grief. We share the joy, celebrating birthdays and milestones. And every December, we have a big Christmas party na hindi lamang mga Filipinos ang nag-attend, kundi pati na rin mga Americans. Sobrang saya po. As a dual citizen of the Philippines and of America, I am so blessed and grateful that I am living here with my husband. And I'm also grateful that I have Filipino values running in my blood. If you like this video, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. From Mississippi, this is Tanya Provido. Thanks for watching.